Uy, wow, dumadami yung naisip kong gawing video. So, advance na to. Pupost ko na lang. Tuturuan ko kayong makawala sa ritual nila, black magic nila, or smear campaign nila na nararanasan natin. Na parang nag-a-agree sa hindi magandang personality natin. Ganito po. Mga nabanggit ko naman po din. Pero paano re-reconnect? Spiritual tapos physical. Kasi yun din ang observation ko through a family na excuse me? Confirmation? Joke. Parang nadadala na rin ako dun na hindi makawala sa miserable feelings tapos dumadagdag pa yung nararamdaman ng katawan niya, yung sakit. Yung mapapansin mong meron nang hindi mo meron nang hindi meron nang mga tao, na gumagawa ng hindi maganda sa amin. Bakit ganun pa din siya? Baka yun ang gustong patingin sa akin ng Diyos para iparating din sa inyo. Kasi parang paulit-ulit So, kailangan ko din sigurong sabihin sa inyo. Testimonial. So, di ba sabi ko, pag hindi ka marunong mag-accept or mag-forgive ng sarili mo man or sa ibang tao nagmawa ng kasalanan sa'yo at decision mo din naman yon. Tapos may gumagawa pa sa'yo sa likod mo. Yung mga voodoo dolls, kulam, rituals, diba? Kasi sabi ko rituals din yung inisip nila hindi maganda, sinasabi na lang hindi maganda, tapos yung gagawin pa. Yung pag-spread ng lie sa pangalan mo. And of course, kahit pray kay God. Pero pakiramdam mo pa din, nakakulong ka. Hindi maganda. Yung ganito po kasi. Yung hindi ka marunong maging masaya sa kapwa mo, hindi ka rin magiging masaya sa sarili mo. Yung hindi ka marunong magpatawad sa ibang tao, hindi ka rin marunong magpatawad sa sarili mo. Yung hindi ka nasabi ko na ba yun? Yung hindi masaya sa ibang tao, hindi ka magiging masaya. Sinasabi ko na ata. Pangalawa na nga lang na blanco agad. Excited kasi. So, naging short memory tuloy. So, pag naiinis ka lagi ka ding naiinis sa sarili mo. Pag laging naisip mo na walang magandang nangyari sa buhay mo, talagang pakiramdam mo wala talagang magandang mangyayari sa'yo. Hanggang kakainin ka nung pakiramdam na yun at yung mga ginagawa din nila sa'yo. Kaya kailangan pumunta doon kasi nakikinig So, sabihin ko na sa tingin ko itong purpose na to is naging experiment din kami na magpapamilya sa God's purpose na to. Kasi hindi mo naman malalaman ang isang bagay kung wala kang nakikita or na-experience. Paano mo naman sasabihin na ganito, ganyan? Diba? Paano ka naman magbibigay ng advice at recommendation? Kaya nga, yung ibang preachers, hanggang doon lang. Wala silang ibang masabi or walang further explanation. Or sinasabi lang nila yung verse na, sabi sa Bible, ganito, bawal daw ang tumingin sa isang manghuhula. Bawal daw ang ganito, ganyan. Hanggang doon lang. Tapos hindi binanggit kung bakit. Walang explanation. So,
magtatanong yung yung mas marunong magtanong ng bakit kaya bawal? May nabasa din naman ako doon na kung sakto ba na itong taong to may nabasa siyang, sige, puntahan nyo yung mga manghuhulan nyo, yung mga psychic nyo. Nasabi din kasi sa Bible yun. At humingi kayo ng advice. Bakit kaya ganun? Magtanong kaya ako dito sa taong to kung bakit ganun. Tapos nagtanong, walang masabi yung yung naglalahad. Kaya lahat po may kailangan mangyari bago po may malahad na sabi nila. So, itong ginagawa kong to is yung gustong makinig at gustong i-apply sa buhay nila at motivation. At kung mangyari man sa kanila or napapansin nilang, uy, parang nararanasan ko na yun, kailangan ko nang gumawa ng paraan. So, yun to, balik tayo. Kaya kahit nananalangin ka, kasi napapansin ko nga, nabanggit ko din kasi na pag ginawan ka, kung may kasama ka or pamilya, nasasama sila, nagugulo, kaya nag-aaway-away kayo at hindi nagtutulungan. Manifestation ng evil side din yun. Nagguluhin yung pamilya, yung friendship nyo, etc. At kayong nasa loob ng isang bansa, kayo nagkakagulo ngayon, di ba? So, para iayos, simulan na natin sa sarili natin. At alam ko, may mga kasama akong gumagawa at maiintindihan nila. At naiintindihan nila. Kasi alam ko, ginawa na rin na nila. So, pero may part na hindi pa nila naintindihan. Kung baka malay mo, may masabi ako na, ay pala, kaya pala ganun. Masasabi nila yun. Kasi laging kasama ko nga si grandma ko. So, automatic na siya yung sinasabi ko. Sabihin ko ng tahimik siya, pero may part na marunong din siya ipaglaban yung sarili niya. Pero nahantong kasi siya sa desisyon na kailangan niyang mag-asawa sa as pagiging 18 years old, not quite late or very early, kasi 18 years old naman. Pero hindi niya as in decision kasi. Malaking desisyon yung ginawa ng parents niya, na nag-agree yung parents niya, pero wala siya magagawa. Pero sinabi ko sa niya, alam mo na ang tama at mali. Tignan mo nga yung kapatid mo na hindi siya nag-agree na magpakasal sa nirecommend ng parents nyo. So, nanahimik siya. Okay na siguro, nag-realize. Pero, yung kasi naranasan niya na nakita niya mismo, mata sa mata. Doon pa mismo sa, kasi driver yung lolo ko eh. Doon sa may dinadrive niyang truck. Tapos andito siya sa kabilang road na kaparada, kasi dito sa kabilang road sa alley yung road, tapos may store doon sa harapan, sakto andun yung lola ko, yung first baby nila. Kitang-kita daw niya na nag-a-action. Alam niya na yan, may babae at siya. Mag-tutuward sana siya sa kanila, pero may biglang dumaan na sasakyan daw. So parang napastop. Pero hindi pa rin nag-question daw si Lula noon hanggang naunang namatay yung lolo ko dahil sa thunder. Kidlat nung andun sila sa Harden. So, ganun na nangyari. Hanggang ngayon na iisip niya yun. So, parang lahat ng
sa kanya is hindi magandang nangyari. Kasi hindi rin siya tanggap ng pamilya ng lolo namin. Hindi tanggap siya ngayon. Pero yung naranasan niya, culture shock siguro. Kasi iba yung culture, kahit igurot po kami, magkakaiba ka ng culture. So parang na-culture shock ka. Na-culture shock siya. Kasi sila na magkakapatid, nung andun pa sila sa bahay nila, nagtutulungan sila. Pero nung naiba na kasi yung ano, 'di ba? Yung nung na-civilize tayo. Parang doon din ganun din yung ugali nila na kanya-kanya, na walang pakialaman, na kung ayaw ko sa'yo, parang ganun yung ano, 'di ba? Yung mga culture ng pumunta sa atin na Spanish, or I can say Western, or yung nakikita natin sa movie. Yung pag 18 years old ka na, parang ganito, ganyan. And na culture shock din siya na yung parang ewan ko ba kung kasi yun yung pakiramdam ko sa kwento niya yung hindi siya tinuring na part ng family. So may mga ano talaga na kailangan nating mag-go further sa ugali ng isang tao, kaya siya, bakit siya naging ganun. Minsan yung dahilan is hindi siya pinalaki ng tama, so basta ganun lang kaya naging ganun yung tao, or dahil sa bad experiences. Yung siguro sa hirap ng buhay din nagiging ganun tayo. Baka may pakialam man sila pero hindi nila matulungan kasi sa hirap ng buhay din. Or may time din kasi na mga tao, every community, kailangan nilang gustong pakasalan ng anak nila is doon mismo din sa kalugar nila. Huwag kang magpapaano ng ibang lugar or ibang tribes. Meron kasing ganun na pag-uugali din noon. Yung kung ikaw na anak ng itong tribe na to, kailangan ka tribe mo ding ang asawain mo. Ayaw mahirap tanggapin yung yung ibang tribe. So, syempre noon yun, hindi katulad ngayon na pwede na, open na, kasi yun din naman ang napapansin ko noon na parang ang hirap naman nilang tanggapin yung ibang tribe. A part of discrimination na sinasabi nila. So parang din nangyayari naman ngayon. Yung Cordillerans, dinidiscriminate yung highland, dinidiscriminate yung lowlands dinidiscriminate yung highlands. Pero yung iba yun. Ngayon, accept na nilang isa't isa. Yung iba. So, ayan. Yung may part na nakwentuhan mo na, tapos ganito, ganyan, and-explain mo. Pero, wala pa din. Pero, promise, ewan ko ba kung bakit meron pa yung hope na meron kahit late po yung age, meron at meron. Kahit konti. Pero, pag sinasabi ko sa iba, matanda ka siyan, alam mo kung sakitin ganito, ganyan, kaya late. Lagi nilang sinasabi. Pero ewan ko ba, may hope pa rin. Kahit nasa isip ko, o nga, late ata nga talaga, na wala talagang pagbabago. Pero dito, meron pa rin.
Ewan ko ba? So, ayan, balik tayo. Ayan. Para makawala tayo sa ginagawa nila na hindi maganda. Kailangan mong maging masaya sa iba para maging masaya ka din sa sarili mo. Lahat nung sinabi ko. Hindi laging ka-jelly at ka-envy. Di, ganun din ang pakiramdam mo sa sarili mo. Hindi ka na masaya sa sarili mo. Projection to projection. Dalawang klase yan, di ba? Dalawang klase lahat. Divisions. Kahit witnesses, di ba? May tamang witness, may hindi. So, I hope naintindihan niyo yung sinabi ko. Para sobriety na sa inyo yon. Means, unaffected na kayo. Kung ano man lang ginagawa nila sa likod mo. Kahit ano. Ang attention mo na lang is kahit may fear sa'yo pero kay God lang. Wala ka ng fear sa kanila. Pati doubt wala na. Yung parang naalis mo na yung energy mo sa kung anong mangyayari sa'yo na hindi maganda. Laging faith, nakalaad na lang yung attention mo sa buhay mo, sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay, kaibigan, and kung anong tatahakin mo sa purpose mo, sa buhay mo dito sa mundo. Tapos, faith, belief in God, always praying, always positive in energy, kahit dumarating ang negative. Yung may pag-asa pa na sinasabi nila. Na kahit hindi mo laging iniisip yan, pakiramdam mo ganun lagi. Yung ace in peace na sinasabi nila. So, ganun. No weapon against me will perspire. Parang ganun. Ganun na nga. No weapon against me. Na sinasabi nila. Meaning, yung weapon na yan is yung ginagawa nila and yung kung malaki man ang purpose mo na nagbibigay ka ng information sa ganito kasi may maraming lalabas ang irritation at magagalit, ganun. Matatamaan na sinasabi nila. Naisip mo, walang mangyayari. So, projection itself, wala nga talagang mangyayari. Walang any plans dyan na mag-further go. So, no weapon against. Blank. Sagutin mo yan. Ikaw mismong sumagot niyan. Kasi alam ko ang sagot niyan. Kung ako. So, may time na talaga mararamdaman natin yan. Kasi lalo sa pamilya nasasabi ko, yan ang pinakamahirap. Kasi pamilya mo din naman yung lalo pag sa sarili mong community or country pa ang gumagawa sa'yo. Yun ang pinakamahirap na sasabi nila. Kaya ang ginawa ni Jesus Christ is inunan niya muna yung iba sa paglalahad ng kanyang purpose dito sa mundo. Yung pagtiteaching at iba pa. Yung miracles, diba? Sinimulan niya sa ibang lugar. Pero I hope ngayon naintindihan nyo na. Na ikakat natin yung cycle na yan na kailang magsimula sa ibang lugar ang pagbabago. Kasi inaksip nila agad si Jesus Christ sa ibang lugar eh. Pero pa sa kanyang community mismo, hindi. So, I hope you understand nga naman ako. Paulit-ulit.
Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the bell notification, comment if you want, and share so I get my next videos.